na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay palad ng tao na tuwirang nakakilala, nakadama sa bumuhay sa Kanya. Nababatid niya ang kaukulan, natuturuan ng mainam, kaisipan niya ay pinapatag, damdamin niya ay nagagalak. Sa kabila man ang pinagdaraanan, may tibay siyang taglay. Hindi nagugulumihanan, pag-asa niya ay buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Maraming tinatalagang anibersaryo ang tao. Maraming pinagdiriwang sa buhay nito. Subalit ang maipagbigay alam sa kapwa-tao at mapabatid na tuwiran ng kaloob ng Ama, hindi lubos maunawaan ng marami. Kung papaano may galak ng ikaw'y silang, marapat na masigit na magalak ka kapag ika'y sinilang sa Espiritu. Sapagkat siya unang patuto ng Ama, nang makilala mo siya'y higit pang tumibay ang buhay na sa'yo'y pahiram. Kaya't kung papaano ikaw naman ay pinagtibay, ang dating si ikaw ay iba na. Ang dating batid mo naragdagan. At habang nararagdagan, lalo kang nasisiyahan. Nang wika nga, ang pagbibigay naman ng Ama sa pagdadalisay ng mga anak niya, kambing baga sa mga nagbubuhat ng mga barber. Yung mga nag-exercise. Halimbawa, anak, yung instructor mo, hindi ka naman pabubuhatin agad ng malaking mga barber. Unahin ka dun sa paisa-isa. Hanggang sa padala-dalawa. Hanggang palaki ng palaki ang binubuhat ng iyong kamay. At nang makita niyang hindi ka na nahihirapan, ipababahagi niya na sa'yo, ibibigay niya na sa'yo yung malaki at mabibigat ang bawat dulo niya. Nang dahil naman malakas ka na't bihasa na, minamani mo lang yan, anak, para kang umunguya ng mani na habang inunguya mo'y sarap na sarap. Mga mahal, kung batid lang ng tao kung paano magturo ang Ama, siyang pinakamabuting magtuturo, instruktor ng lahat. Siya ang magbibigay sa iyo ng kalahat-lahatang bahagi sa iyong buhay. At yung mabuting guro, inaalam niya yung kanyang mga tinuturuan. Yung may malasakit na guro, tinitingnan niya yung kakayahan ng mga tinuturuan niya. Sadyang mayroong
mabilis makakuha, makaunawa. Subalit mayroong mahina, kumisan tutukain na lamang, hindi pa makita yung sinusubo mo sa kanya. At sinusubo na kumisan, pinanganganga ka na, ayaw mo pang ibuka ang bibig mo. Ganyan ang tao. Maraming hindi kayang unawain ang bawat kapwa nila sa kapwa-tao. Mga mahal, sino kaya ang higit na nakakaunawa sa lahat ng tao? Sino kaya ang higit na nakatitimtim kung ano ang kakayahan? Sino kayang nakababatid sa lahat ng bagay para sa bawat isa ay makabuti o makasama? Sino kaya ang tunay na dakila? Alin kaya ang marapat na gawin ng tao kung tuwirang buhay ang pananampalataya? Mawala ng pag-asa o sa tuwin ay umasa? Ano kaya ang dapat kamtin ng tao? Ang pangsarili lamang o ang pangkapwa-tao ay naroon pa rin kakamtin niya? Ano kaya ang dapat matutunan ng tao? Ang pangsanlibutan lamang o ang pang-espiritual na pamumuhay? Kung lahat ng ito ay alam tantuin ng tao, mahihirapan kaya ang magtuturo sa bawat isa? Mabibigo kaya ang nagtitiwala sa bawat isa? Luluha kaya naman ang tumanggap kung tuwirang nakadama? Mahihirapan kaya ang nakiisa at nakipagtotoo sa ama niya? Kailanman ay hindi, sapagkat ang tapat at marapat ay kasama ng naging tapat, kaya't kapwa sila ang nag-uusad. Hindi lamang siya bilang anak niya, kundi kasama niya ang bumuhay sa kanya. Sa makatwid, mga mahal, kung kilala ng tao at dinarama ang ama, walang mabigat para sa lahat, kundi ang lahat ay nakakaya sapagkat hindi kayo nag-iisa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan. Kung batid nyo lamang ang katotohanan, hindi masasakitan ang inyong mga damdamin, hindi magugulumihanan ang sa inyo'y kaisipan, hindi masasaktan ang inyong kalooban, hindi kayo mabibigatan sa pagpapasa, hindi kayo susuko ng walang kahihinatnan sa inyong buhay, at di nyo nanaisin ang sa Ama ay mawala, kundi patuloy kayong maghahanap upang makasumpong naganap. Patuloy kayong lalasap sa hain niyang mainam upang kayo'y mapasarap. Patuloy niyong hahanapin ang sa kanya'y kaloob upang kapag natanggap, kayo rin ang magliwanag. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Alalaumbaga, may mga bagay na kapag pinagnasahan, kasiyahan ang dulot sa kalooban. Subalit kung papaano nasyahan ang tao sa bagay na yaon, kung ang Ama ang patuloy na kinakamtan, higit ang ligaya. Alalaumbaga, sino nga ang nagpapasibol ng mga halaman? Sino ang naglulusak at nagbibigay pagkalusak sa lupa para magputik? Sino ang nagbabadya sa mabuti
at nagpapaalala ng kabutihan. Sino ang bumubuhay sa lahat ng may buhay? Sino ang nagpapabukang liwayway sa araw upang masilayan ang mata ng mga nilalang? Sino ang nagbibigay ng dapit hapon, ng magdamag o maghapon? Sino ang nagbibigay katanyagan upang ang katanyagang ito ay maging daan ng kainaman ng buhay? Kung ang katanyagan mo'y sa kabutihan na kamtan, mapalad kang nilalang. Subalit, kung ang katanyagan ay nalasapat na kamtan ng tao na kapwa-tao ang nagbigay, ito'y may hangganan. Subalit ang kaloob ng Ama, pakatandaan ninyo, mga iniibig at minamahal ko, hanggang kamatayan, taglay pa rin ng nakamtan. Ay ang kanyang kaloob at bilang kalooban, sa buhay niya'y nagtamasa, ganap ang ligaya. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. O kay buti mo, Ama, tunay na kay hiwaga mo, subalit hindi lahat ay makapagtatanto sa gawa mo. Hindi lahat ay magtatamasa sa mabubuting handog mo. Hindi lahat ay makasisilay sa hiwagang alay mo. Hindi lahat ay magtatanto sa bawat kaloob mo. Hindi lahat ay magbubulay-bulay sa bawat pangaral mo. At tiyamang ito'y batid mo at tarok mo ang mga anak mo. Kaya naman ikaw ang tamang kahatulan at tamang husgado. Kaya't kung papaano ikaw ang nagtatakda ng marapat sa lupa, ikaw rin ang may karapatan na bumawi ng iyong buhay na pahirap. Nagkarameneyahanam, 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 pawang katotohanan, ang sa iyo'y inuulat sa daigdigan. Tama rin ang lahat ng iyong panukala, ang iyong mga salita, at ang bawat gawa mo'y tunay na kay inam at kay buti. Kaya nga't kung ito ang pagtutunan ng pansin ng mga anak mo, maliwanag ang tinuran mo at pawang katotohanan, lahat ay magliliwanag din ang buhay. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Yung mga hindi nakakaunawa, di ba may anibersaryo na October 27? Ipapaliwanag ko po ng maunawa ng walang pangunawa. Ang pagkakaloob po ng gawain ito'y nagsimula ng Oktubre 27. Subalit, hindi po pagdaka sa aking paglilingkod ay nag-iba ako ng kasuutan sa pagluwal sa mga nilalang. Sapagkat batid ng Ama na hindi ko pa kayang tuparin yaon at sundin kung ako'y pagpuputiin ng ganito. Kaya, tiningnan niya muna ang aking pagkilala sa Kanya. Dinagdagan niya muna ang mga pinakita niya at pinabatid upang lalo kong pagtibayin na siya ang aking pinaglilingkuran, na siya ang aking tinanggap upang ang pag-aatas niya ay aking tupdin. Umusad ang panahon, natupad ang lahat ng kanyang nasa sa lupa
para sa gawain kanyang inilagak, na hindi ng ganang pagkatao ko o bilang isang kunching, kundi bilang sa kanyang paghahandog at pagtalima lamang ng mga inatasan na hinirang na alagad, mga kaps ng mga sumunod na panahon, mga IT team at korong tinatawag. Binalangkas niyang mabuti para sa gayon kapag tinakda niya ang pagsusuot ng puti, maayos ang lahat. Sapagkat siya nga ang nagtatakda at nagbabalangkas, tunay na walang mali sa ginawa niya. Tunay na ayos niya ang lahat. Sapagkat kung nung unang araw pa lamang o buwan isang taon, ako'y pagsusuotin niya na ng puti, hindi nga po magaganap na gayon. Bakit? Sapagkat ilan-ilan pa lang noon ang tagasunod. Ilan-ilan pa lang ang pasyente. At hindi ko pa tinatalikuran ang paghahanap buhay ko noon. Naglilingkod ako, nakapaghahanap buhay pa rin ako. Subalit, ang partisyon ay ginawa niya hanggang idinatal niya sa akin ang lisanin ng hanap buhay at maganap ang sambitin sapagkat may iba ka pang gagampanan. Sa makatwid, hindi baga kung ako'y nakasuot na ng puti noon sa mga pinagdaanan ko, baka hindi ko napagtagumpayan. Huhubarin ko rin. Sino ang dinaya ko? Ang sarili ko baga, na nagmagaling na agad ay umoo. Tapos hindi ko naman pala tutuparin. At may pamamaraan po ang Ama, at siya na lang ang nakakaalam kung paano nagaganap ang lahat. Hanggang isang araw ay sabihin na makalipas ang ikalimang anibersaryo, Oktubre 27, doon ang usap muli siya. Anak, itatakda kong magsuot ka na ng puti. Kung agad ako'y nagputi ay hindi lumawal o lumabas ang salitang, yan ba kaya nga po kunching-kunching na yan? Ba't nakapantalon? Ba't ano yung damit? Aba ang apo ay nakasuot ng puti. Yan ang sinasabi ng marami noong panahon na yon, na ang akala naman nila hindi ko alam. Ang akala naman nila sa dakong doon ay nagtutungo, ay hindi batid yung mga sinasabi nilang, kayang apo-apo kunching ninyo na yan, nakapantalon. Subalit walang pinakinggang katauhan at walang isa man na sinita. Ba't pinangungunahan mo ako at ba't alam mo yung mga sinasabin mo na yan, na nahimik? Sapagkat wala namang nakabatid kung paano po ako naglingkod at kung paano ginagampanan ko, maliban ang Diyos na nagtuturo sa akin at ako. Ba't makikinig ako sa usapin? Ba't makikinig ako sa sinasabi? Yun ang katotohanan. Kaya, nang itinakda at tinuran kung paano ang petsa ng iyong pagsusuot ay katulad din ng petsa ng ikaw ay aking bahaginan. Oktubre 27, at pawang katotohanan po, madaling araw din po noon nang ako ay pang-usapan na tumungo ka sa ganun dako, doon ay ikaw ay aking babasbasan. At kung papaano, walang nakakaalam na kahit na sinong nilalang sa binabahaging ito, subalit ang nakaririnig ng salita ng kahit na sino, siyang tunay na nakababatid. Buhay ba ang Ama? Dumatal po ang Enero 27, madaling araw yaon. 3:00 ng madaling araw, doon iyon isinuot. 12:00, nangungusap hanggang iyon ay idinatal. Bakit 3:00 po ang sinabi?
Sinong tutulad sa Kristo? Sinong makakatulad sa Kristo? Subalit na buhay ang Kristo, alas 3 ng madaling araw. Buhay ba ang Ama? Kaya binuhay ang dugo na namamatay na dugo sa pagkatao. Dugong buhay na hinandog ng Kristo. Katawan na patay ay binuhay upang mabuhay ang pagtitiwala at pananalig. Subalit, hindi po ibig sabihin, pinatay na ang katawan, kaya ikay patay na. Kundi, pinatay ang iyong pagkatao na layunin, hangarin, at yun na ang nagsimula. Lalong doon pa nagsimula ang pakikibaka. Kung papaano ang mga pinagdaanan, tanging Ama lamang ang nakakaalam. Subalit sa bawat pinagdaanan, sapagkat siyang nagbibigay siglat lakas at nagbubukas ng diwa para umasa at manalig, siya rin ang nagbigay ng tagumpay. Kaya po, mayroong anibersaryo ng pagsusuot ng puti, Enero 27. Mga mahal, sa palagay ninyo, kayo, kailan kaya kayo magkakaroon ng anibersaryo para sa pagtanggap nyo sa Ama, para sa pagkilala nyo sa Kanya, para sa pagtupad nyo sa Kanya? Nawa, hindi man kayo magsuot ng puti, maitala sa inyong buhay ang anibersaryong kinilala nyo siya. Pagharian kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Kanya-kanyang kaloob at kanya-kanyang pamantasan ng tao. Subalit ang panuntunan ng Ama'y iisa. Kaya't kung sa panuntunan ng Ama doon susunod ang tao, masusunod ang kalooban niya. Subalit hindi lahat ay makatatalima, sapagkat hindi nga lahat ay nakikiisa. Kung nakikiisa ang tao, maunawaan ang kaisa niya. At kung nakikipagtotoo ang tao, maunawaan ang nakikipagtotoo. Kaya sa bawat isang nakikipagtotoo at nakikiisa, madarama niya ang totoo at tapat na Ama. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat sa nakakaunawa at sa walang pangunawa. Hilingin po natin sa Ama na mabuksan ang inyong pangunawa. Sapagkat wala namang magbibigay pangunawa at magbubukas pangunawa maliban siya. Sapagkat siyang nagbibigay ng isip na mabuti, subalit hindi siyang nagbibigay ng pag-iisip na masama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Naway makinabang kayo. Huwag lamang ang mata ang nakakita sa inyo, kundi pati puso nyo'y makadama. Huwag lamang ang puso ninyo ang makadama, kundi buong pagkatao nyo'y madama nyo ang Ama. Huwag nawa ang isip nyo'y maglaro kung ano-ano, kundi ang paglaruin ninyo, mabuti tuwina ang Ama. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang buhay ay iisa lamang, at iisa ang nagkaloob sa buhay. Yaan ang pawang katotohanan, ang buhay ay iisa lamang. Bawat isa'y may isang buhay, at may isa ring bumuhay. Sa makatwid, ang isang buhay mo na yan, kung niloob ng Ama, sa pagkakasakit mo, ay parang namatay ka na. Subalit kung buhay pa rin ang buhay mong nasa sayo, mararamdaman mo pa rin ang buhay na kaloob ng Ama sayo. Buhay ba ang Ama? Kaya ito ang binubuhay ng Ama, ang pandama mong maramdaman mong buhay siya sa buhay mong taglay na mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang paghahari walang hanggan, walang katapusan, kailan paman. Naunawaan niyo po ba? Kasi may nalilito eh. Halimbawa ka talaga yung anibersaryo ni Apo Kunching. Yung ba ang Oktubre o Enero.
sapagkat hindi alam ng iba. Ang pinaka-anniversary po ng gawain ito, nagsimula po ang gawain ito na tumupad po ako bilang tao ay Oktubre 27. Subalit ang pawang katotohanan po, 2 linggo muna po na nakakadama na ako ng hindi ko kayang liripin, hindi ko kayang ipaliwanag, subalit hindi pa po ako makahanda sa sarili kong tumupad. Kaya 2 linggo akong tumba ng tumba na hindi kaya paliwanag, at yung kapatid ko po ang nauna na pares kaming marupok, pares kaming mahina na hindi namin kayang paglaban pa noon. Kaya nangusap ang Espiritu na, Constancia, magtibay ka anak, at pagtatagumpayin kita. Yun ang pinanaligan ko po. Hindi na ako nagtanong pa, hindi na ako nag-alinlangan nung oras na yun. Subalit sa mga pinagdaraanan ko, nakapagtanong ako, bakit ganun? Bakit ganyan? Sa bawat tanong naman, tinutugon. Kaya't nakapagtagumpay po ng 12 taon at maglalabing 3 na. At yung pagpuputi ay 7 na po ngayon. Buhay ba ang Diyos? Ang anibersaryo naman, kung ipagdiriwang din itong dambana sa pagkakatindig, nung sinimulan itong hukayin, Agosto. Kaya ako lahat ay ipagdiriwang, maraming ipagdiriwang sa gawain ito. Subalit pag dumatal yung araw na yon ng paghukay, ng pagbabalangkas para mabuo ang dambanang ito sa kalooban din ng Ama, na siya rin ang nagbigay paraan, na gumamit din siya ng tao para magkaroon ng dambana. Yaon naman ay ang katauhan na ginamit na isang araw, titindig din sa inyo kapag naganap na rin ang sa kanya ay mahulagpusan ang pinagdaanan. Sa ayaw niya at sa gusto, titindig siya sa inyo at magaganap po yaon. Itala nyo sa inyong libro ng buhay. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, huwag nyo. Magandang maga po. Buhay po ba ang Ama? Bakit po kumisan merong napaka-imposibleng sinasabi? Sapagkat dyan nasusukat ang pagtitiwala ng tao at paniniwala. Sapagkat dyan pinatutupad ng Ama na ang imposible maging posibleng magagawa niya. Kaya sa ibang hindi paganap at lubos na nagtitiwala, maniwala ka eka doon. Paniwalaan mo eka iyan. Naku, napaka-imposible eka ang mangyari. Tunay nga po. Talagang sa salitang tao at pag-iisip tao at pag-alala ng tao, imposible. Subalit sa gawa ng Ama't katuparan niya, ang imposible nagiging posible. Kaya kung positibo kayong magtitiwala sa Kanya, lahat ng buhay nyo'y posibleng ilagak nyo sa Kanya at siyang magpapatupad sa imposible na magiging posible. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang po may tanong ako sa matatanda. Ano bang buhay ang gusto pa ninyo pagka 80 na kayo ay parang takot na takot pa kayong mamatay? Parang lungkot na lungkot pa yung puso ninyo, ba't may sakit kayo? Parang hinang-hina ang kalooban ninyo, parang ayaw nyo nang mamatay. Paano po kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kundi kayo mamamatay? Kung naman ang naghahari sa inyo'y puro takot at pag-aalala, hindi po ninyo mapupuspos ng kabutihan ng isip nyo. At hindi rin po matutuwa ang puso nyo. Sapagkat, yung takot nyo at pag-aalala at hindi pagtanggap, yun ang nagbibigay hadlang para kamtin nyo ang Diyos na buhay. Kaya hindi po ako nanunuya sa inyo, ano? Subalit tinatanong ko lamang po, ano pa ba ang hanap nyong buhay? 100.
Yun man, 100 ay ayaw pa sumuko eh. Subalit alam niyo po, pagkilala niyo ang Ama, pag ganyan na ang inyong nakamtan, nakita mo na yung mga anak mo, maganda na buhay, ang mga apo mo, nakita mo nang nagsilakit, nakapag-aral, aba, at maganda ang kanilang samahan. Abay baka sabihin mo sa Ama, Ama, tapos na misyon ko. Kailan mo ba ako kukunin? Kaso ang tao, ayaw nang humiwalay sa lupa. Gusto'y laging nandito sa lupa. Paano mong malalasap yung pangako ng Kristo? Kayo po magnilay niyan, hindi ko po kayo sinisiraan ng loob. At lalong hindi ko po kayo kinukundena. Kundi totoo lang po sinasabi ko. Kaya dapat kayong mga nasa edad ng 70, na lumagpas pa't naging 80, mahigit pa sa 80, abay laging maging masaya na lang. Ano? Hindi na yung, aray ko, bakit kulubot ang balat ko? Abay gusto yata niya unat na unat pa rin. Kahit na napakagaling ng dermatologist mo'y hindi na yan mababanat. Ano? Buhay ba ang Ama? Tumawa po kayo. Ano nga bang totoo nun? Ano? Mga mahal, eto po ang totoo niyan. Kung minsan nakita na nung matanda na matay kay bata-bata, hindi pa rin niya matanggap na siya mamamatay. Bakit po? Takot iwanan ng mga anak, takot iwanan ng kayamanan, takot iwanan ang inipon, ang inimpok, subalit hindi niya kinatatakutan ang kanyang kaluluway nasadlak sa kawalan. Buhay ba ang Ama? Dapat ang tao, pag sumampa na ng 60 sa panahon ngayon, aba magnilay ka na, magpasalamat ka na sa Ama, magpuri ka na sa Ama, sumampa ka na ng 60. Sapagkat tanggapin nyo't hindi, wala nang hihigit sa 100 ngayon. Sa mga isinisilang, mapalad, kapag yung bagong silang ngayon, abutin pa ng 70. Kayo, 80 na, mareklamo pa. Aba, lasapin nyo ang masarap na buhay, hindi sa pag-aalala, hindi sa pagkatakot, hindi sa pagdaramdam, hindi sa pag-iisip, kundi sa matama ninyong ninanamnam ang pag-ibig ng Ama sa inyong buhay. Buhay ba ang Ama? Paano kayo pag namatay ako? Samantalang hindi niya nakikita, pinahihirapan yung mga anak niyang mag-alaga sa kanya. Hindi kaya siya natuwa at nakaluwag yung mga anak niya. Aba, walang hiya kayong anak ko. Gusto niyo na akong palayain nang hindi na kayo magdusa. Abay, hindi naman gayon. Ang nagmamahal namang magulang, ayaw niya ring mawala ang kanyang ina, ang kanyang ama. Kaya lamang, kapag nakikita niyang nahihirapan, nahihirapan din siya. Naunawaan ba yun ng ina't ama na makasarili? Hindi. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, magnilay kayo. Kaya nga sabi ng Ama, ang wika nga, ipaghanda ninyo ang mga anak nyo. Patibayin nyo nang hindi lalampa-lampa. At kung kayo ang mawala na, matatag na sila. Ang sabi niya, naku anak, alis ka dyan at ako na lang. Kaya huwag kang magtaka kung walang alam ang anak mo'y dalawa na kulay ng buhok. Mga mahal,
ang sobrang kalayawan, hindi mainam. Ang pinalalayaw nyo, siya rin ninyong pinasasakitan. Sapagkat kung wala siyang alam at sumama siya sa ibang tahanan, hahanapin niya yung ginagawa mo at yung ginagawa niya, baka walang makatiis sa kanya. Walang makakakisama sa kanya. Subalit, gaano ka man kayaman, ano man ang iyong yaman, hinubog mo yung anak mo sa pakikitungo at mabuti ang pinagagawa mo. Hindi mo siya alalahanin kahit ika'y mamatay. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan lamang ang sa akin tinuran. At ito ngayon ang pinupundasyon ng Ama sa mga ama at ina. Yaong kung sila ang matibay, kung sila ang matatag, masasabi nila sa kanilang mga anak, "Anak, kami rin ay nagdaan sa ganyan. Subalit dahil kami pinatibay ng Ama, nakilala at sinentro namin ng Diyos sa aming buhay, kami nakasadsyad. Sapagkat maraming magulang, ang hirap ang kanilang magulang. Subalit hindi sumandig sa magulang. Nanindigang mag-isa, tumayo sa kanilang buhay. Kaya ang Ama ang gabay at patnubay." Mga mahal, walang perpekto at hindi mo mapagninilayan ang mali mo tao kung wala ka sa Ama at di mo pa kilala siya. Subalit habang kinikilala at tinatanggap mo siya, napapaunawa niya sa iyo ang anumang kakulangan at kamalian mo. Kaya ito'y napapabigay ng tatag, nagbibigay tatag sa iyong buhay. Kaya napakahalaga ang kumikilala sa kalooban ng Ama, sa mga salita niya, sa mabubuting gawa niya, at nagninilay sila. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kung kapwa nagmamahala ng magkakapatid at magmamagulang, magdadamayan, hindi magpapabigat ang isa man. Magpapahirap sa mga dapat ay kasama siyang naghihirap. Tama baga? Sapagkat kung minsan may kapatid, kilala ka lamang sa hirap. Pag siya'y nagagalak, wala siyang pakialam sa iyo. At ito'y nagaganap sa ibabaw ng mundo. Kapag may kailangan sa iyo, nakikilala ka. Pag hindi na kailangan, wala siyang kaalam-alam sa hirap at dusa mo. Ang tunay na nagmamahalan, inaalam ang hirap ng kapatid niyang minamahal. Ang tunay na nagmamahalan, inaalam ang nahihirapan ng mga nagmamahal. At yan ang pagmamahalan. Kaya kung batid lamang ng Ama, ang tunay na pagmamahalan ng bawat ama at bawat ina, gagawin na imulat sa mga anak nila. Sapagkat ang Ama ang tagaturo, siyang tagapagbalangkas, siyang tagapagbuo at siyang tagapagpatatag. Kaya't kung ang Amang magsisilayan, makikilala at tatanggapin, mayroon bang mabubuwag, matitibag na mabuting samahan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Marami pong istorya ang buhay ng tao. Merong mga kapatid na hindi nakakaunawa sa ginagampanan ng kapatid, na samantalang wala namang ginagawang masama ang kapatid, sasabihan ka pantanga, no? Sasabihin pang, katanga mo naman Eka, ano ba yung ginagawa mo na yan? Ano ba, mabubuhay ka ba dyan sa ginagawa mo na yan? Di po ba? Lalo na po yung ganitong gawain. Sa kasalukuyan meron nga pong mga lingkod na nagaganap yan.
Aba, Eka, pinag-aral kita, ngayon Eka ay nagpakatanga ka dyan. Hindi kita Eka pinag-aral para gawin mong ganyan ang buhay mo. Pinag-aral kita Eka para sa gayon maging maganda buhay mo. Paano po? Ito ang tanong ng Ama sa inyo. Paano kung lahat ng tao ay ganun ang katwiran? Sino pa raw ang maglilingkod sa kapwa tao? Kaya magalak magpuri kayo, may nagsasakripisyo sa inyo. May nagpakatanga tulad ng sinasabi ng iba. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat kung walang magpapakatanga para sa pagtanggap ng mabuti at pagpapakabanal, wala nga maglilingkod sa inyo. Sapagkat kung lahat ng tao ay matarik mataas ang pag-iisip at walang inalam kundi ang pag-asenso sa buhay, sino maglilingkod sa ganito? Wala. Kaya mapapalad ang mga may pinag-aralan at nasa mabuti't kalalagayan nila'y mainam, subalit hindi naging hadlang para lalong kilalanin ng Ama, tanggapin at pagpunyagiang paglingkuran. At pakikita naman ng Ama ang kaibahan. Pagdatal ng takda, doon sa nagpakasarap sa buhay sa sanlibutan, at ang isang walang tinamasang sarap sa palagay ng kapwa niya. Pagdatal ng takda, matutulad kay Lazaro at sa isang mayaman. Lazaro! Sabihin mo naman, Eka, isaw-saw man lang kahit ang dulo kong daliri. Sapagkat hindi inalintana ang hirap at sakit. Ang naramdaman ay ang galak sa pagtanggap sa Ama. May mga tao, sasabihin ng kapwa nila, sino ka Eka? Katanga-tanga mo lang, bobo ka naman. Saan ka naman, kaya mo umaasensong mabilis nangungurakot. Mga mahal, ganyan ang buhay sa lupa. Sapagkat pag ninilayan mo, ba't yung ganon din ang trabaho, ba't hindi gumaganon ang buhay? Kaya kung ang tao'y totoong matalino, ang pagninilayan ay ang gawa ng Ama, hindi yung gawa ng kapwa niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Galit po ba kayo? Bungi po. Ano ba? Sabi ko, pag nagsasalita ka ako, kung nakikita yung bungi ko, ano naman? Eto po, sa pamamagitan ng ngipin na ito, ay meron pong pinabatid muli ang Panginoon. Sige anak, bakit ba hindi naging mabilis ang pagkakatuyo ng iyong bagang? Sapagkat hindi pa sila ganap na tuyong-tuyong matigas na, napasa ka na Eka ng yung tinatawag na pustiso, no? Post-it na tinatawag ng tao. Siyempre, yung mga pinagbunutan Eka diyan meron pa Ekang awang, hindi pa sarado. Wala na nga sugat sa labas, pero yung ugat at yung Ekang yung butong malambot, ano po, hindi pa Eka ganap bahaw. Dahil Eka sa pagmamadaling na makikita kang bungi, nahihiya kang bungi, sino Eka ang nahihirapan? Ano ba Eka ang sugat na nakakulob na agad na tuyo? Meron po ba? Kaya nga yung nasa lupa na yung painom ng antibiotic para matuyo yung nasa loob na kapag inoperahan. Tama po ba? Sapagkat kailangan yung loob at labas ay tuyo. Alam po pala yun ng tao. Bakit kaya? Sinasabi ng tao may tinik pa siya, sabi niya wala na. Pinagtatakpan nung kanyang salita, pero ang loob ay nasasaktan. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, ang taong walang iniisip o anong dinadamang masama sa kapwa niya, kahit kailan, ano man ang sabihin, nakatawa ka pa rin. Bakit?
Hindi ang salita ng kapwa mo ang magpapatibag ng iyong pagtitiwala. At hindi rin ang salita ng iyong kapwa ang magpapabigat sa iyong damdamin. Kundi dapat, kung ikaw ay may pagkilala, ang magpagalak sa iyo ay ang pag-ibig ng Ama. At dapat, mahabag ka pa sa kapwa mong kung magsalita ay parang kung sino. Na para bagang walang kamatayan at para bagang hawak niya ang kanyang buhay, pati kabuhayan. Kung malait ng kapwa, ay para bagang kung gusto niyang ipitin ng kabuhayan niya, ay maipit niya kapag ginusto ng Amay, wala lahat yan. Sapagkat maliwanag niyang pinakikita sa dako na kanyang binibigyan ng trahedya. Walang matibay, walang matatag, kapag niyugyog, kapag winasak niya ng kanyang kapangyarihan. Kaya mga mahal, ang dapat maging matatag at matibay sa tao ay ang pananalig at pananampalataya. At kapag itong naging ganap sa tao, masasabi nyo, kay saya ng buhay. Ganang pagkatao hindi masasambit yan. Ganang pagkatao hindi sasabihin sa inyo. Subalit ganang di nyo nakitang naglahad, naway maging marapat nga kayong lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, sa mga awit, kung tatantuin po ninyo at pagninilayan ang mga salita, kayo'y makakakuha ng mabuting diwa. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hinirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay malagi. Buhay bang Ama? Maliwanag. Kung paano si David ay naghari sa lupa ng panahon na yaon, ibang paghahari naman ang ginampanan ng Kristo na naging lahi ni David, ang naging magulang sa pagkatao. Buhay bang Ama? At ang paghahari niya ay walang katapusan, kaya't ang nakababatid ng kalooban at kagustuhan ng Ama, nasasambit niya, O aking Ama, maghari ka't tuwina, malubos ang ligaya, maging matatag ako tuwina. Sa buhay kong alay mo'y wala akong magagawa. Kung ano ang naisin mo'y magagawa mong gawin ito, kaya't pakiusap ko po sa'yo. Huwag akong susubukan sa di ko kakayanin. Huwag akong padalhan sa di ko kayang dalhin. Huwag mo akong atasan sa di ko kayang tuparin. Huwag mong ipadama ang saki magpapahirap sa damdamin. Huwag mong ipakain ang saki makapipinsala. Huwag mong ilagay sa isip ko ang makalilito. Huwag mo akong iwanan, o aking Ama. Patuloy mong ako'y gabayan sa tuwina. Huwag mong iwanan ang anak mong sumasayo, na nananalig
nagtitiwalang totoo. Huwag mong iwanan ang puso ko, Ama ko. Patuloy mong pangalagaan at ipadama. Ipadama mo ang pag-ibig na wagas at tapat, nang sa gayoy di sumibol ang anuman na galit po't inggit hinanakit. Sa puso ko'y wag ito ay tumubo. O aking Ama, kay buti mo, kay dakila mo, kay hiwaga mo, di man kita nakikita, gawa mo'y kay inam dito sa mundo, na marapat kong taglayin, Ama ko. Dakila ka, Ama, sa lahat ng sandali. Ikaw ang siyang liwanag at buhay. Ikaw rin ang lahat na marapat na matanggap upang sa aking pagtawid sa paglalakbay sa aking buhay. Tuwiran kong makita ang alay mo't pag-asa na sa aking binibigay. Dinaratal mong tuwiran, ang makita kong lubos ay ang mabutit wag masama, nang ang sa aking puso'y maghari kang ganap. Pawang katotohanan ang sa akin niluwal, panalangin mainam, samang mapagmahal. Kung nanamnamin at inyong gagawin, kayo man di hindi kaya niya pakinggan. Kung puso nyong taglay ay siyang nananahan, sa isip nyong tinataglay salita niyang mga banal, ang mapagbubulayan, mapagninilayan. Halina mga mahal, tantuing tuwiran, mga salita kong sa inyo'y iniwan. Mga salita kong patuloy binubuhay, kaya't sa kapwa nyo'y nagbahagi ng lubusan. Gumamit ng kapwa nyo upang ito'y makapaglahat, gumagamit ng tulad nyo upang ito'y makapangusap, upang sa bawat araw mayroong pakinabang inyong pagnilayan. Sa akin sinambit, mga kataga kung inyong matatanggap, mayroong kikislot sa inyong mga puso. Buhay na buhay ang inyong amang nangungusap, sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo, magagawang lahat ang marapat sa inyo. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, nang kayo'y maging ganap at marapat na lahat. Halina kayo, o mga minamahal ko, tantuin ang saki sa inyo ay inawit at pinadaan sa awitin, nang kayo'y makaniig ng amang marapat. Sa puso nyo'y bahaying ganap ang sa kanya'y pag-ibig. O tao, tandaan nyo ito, iniibig kong wagas kayong lahat sa mundo. Pagmamahal ko'y walang maliw, walang katapusang may bibigay kanino mang nilalang na lahat ay Ama pa rin ang bumuhay. O tao, magnilay
Sa awitin kong iniba-iba ko ang tono, makita nyo ang katotohanan, iba't ibang ugali nyo. Sa harapan kong ito, na ngayon naririto, mithiin nyo'y gayon din, hindi pare-parehas kayo. Maging laman ang puso nyo'y hindi magkakatulad. Mga minamahal ko, yan ang pawang totoo na binigkas ko sa inyo. Sumayinyong kapayapaan, magpakailanman, at ang buhay nyo'y gawin maging mainam. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sadyang kay buti niya, sadyang wala siyang kapantay. At kung papaano po ang pangungusap ay dumaratal, ang gawa po ng Amay patuloy na binibigay. Iba't ibang panahon, ang paghirang niya sa iba't ibang kapanahonan ng tao, kung paano sila hinirang, iisang Diyos na buhay ang nagbigay karapatan. Kaya't kung may takot na tuwiran ng tao sa Ama, at sa pamamagitan ng Kristong tinanggap bilang tinatawag na Panginoon, ikaw kaya kapag pinagtiwalaan ka, ay bibiguin mo ang nagtitiwala sa iyo. Nawa po, maging matapat kayo sa pagtitiwala ng Ama na kayo'y mga anak niya, na lubos niyo siyang makilala at madama ng bawat isa. Pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Gusto pa po ba ninyo? O inaantok na kayo? Yung iba po sa inyo, hindi naman puyat ano. Sa totoo lang po, ang mga tinulog namin ay wala pang 4 na oras siguro, 3 oras at baka wala pa, no? No more. more. Basta 3? O, 2? Ay sus. 3? Ay sus. Sabi ng tao, yung pala, Jesus. Buhay ba ang Ama? Pero, apakasarap po ano? Tingnan nyo nga po, buhay talaga ang Diyos, ano? Hindi nawawala ng hain. Salamat po sa nagdala ng puto. Ang sarap. Ang sarap po ng paggawa ng puto, no? Mahirap. Subalit pag kinakain mo, masarap, ano? Yan po. Yan ang ibig sabihin ng Ama. Mahirap ang pagtupad, subalit pag ninanamnam mo, masarap. Buhay ba ang Diyos? Mahirap ang pagtupad sa mabuti, subalit kapag ninamnam mo, masarap sa kalooban mo. Buhay ba ang Diyos? Mahirap unawain ang salitang banal, subalit kapag naunawaan mo, kay sarap sa isip mo. Buhay ba ang Ama? Mahirap tanggapin ang totoo, subalit kapag tinanggap mo't nakalaya ka sa hindi tama at totoong gawa mo, kay ligaya ng puso mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa inyong lahat, ito po ay para sa inyo. At yung isa, para sa mga alagad.
Hindi binigay dyan. Nandun yung sa inyo. Yung isa para sa pamilya ni Apo Conching. At kapamilya. Hindi lang sa pamilya. Kapamilya. Ang bait ng Diyos. Di po ba parte-partisyon? O tingnan nyo nga po. Napakabiyaya ng Ama. Mabiyaya nga po ba siya? Aba, magkaiba pala ang kulay nila. Aba, kasarap pala nila. Aba, Cecilia, alisin mo na takip nila. Aba, Marisa, anak ng Ama, partihin mo na sila. At ibigay na sa kanila. Puro kanila, nila. Hindi nyo ba natanto? Ang sa Ama ay sa kanila, at ang kanila ay sa inyong lahat, mga anak niya. Buhay bang Ama? Mahal na mga hinirang na nagbebendisyon, baka kayo'y naririyan, talaga nga kayong nariyan, halinga na kayo at mamigay na rin kayo. At Apo Conching, mamigay ka rin. Ano? Kaya parehas na mamimigay. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo, doble na kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Teka po, may dahilan po yan. Kaya po, Conching, bakit lahat ng nasa gilid lang ang binigyan mo? Ba't po yung mga sumunod ay hindi pa? Maghintay kayo! May mensahe yan! Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Bakit sa mga gilid sinimulan? Ang lupa man, hindi nagsisimula ang nag-aararo sa gitna. Sinisimulan sa gilid. Kung gumapas man ang manggagapas, hindi rin nagsisimula sa gitna. Nagsisimula sa gilid. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kung ang bawat palibot ng isip nyo ay makikilala nyo at matatanggap ang Ama,
kabuwang kaisipan nyo, mapaghaharian niya. Hambing sa bulaklak na napapamukadkad, magagawa niyang sa inyo'y ilagak ang lahat. Magagawa niyang sa inyo'y ibigay ang marapat. Magagawa niyang sa inyo'y ibigay ang kasiyasiya at walang katapusang galak. Magagawa niya sa inyong ilagak ang higit pa sa sapat. Magagawa niya kayong bigyan ng inyong higit na makakagalak. Mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Alalaong baga, kung magkamisan, sasabihin ng tao, naku eka, mabuti pa eka nang hindi ako nagpupunta ron, maganda buhay ko eka. Nung ekang nagpunta ako doon, minalas na yata ako. Aba, kaya ka siguro minalas, ang kasama mo'y malas. Hindi yung nagbibigay swerte sa'yo, kinilala mo, kaya nagkanda malas-malas ka. Subalit, kung nakilala mo ay ang magbibigay ng mabuti sa'yo, dapat naging mabuti ka. Bakit? Kinilala mo ba ang ama mo? Dahil sa grasya lamang. Yan ang tao. Katotohanan, katotohanan. Kinikilala sa biyaya lamang. Pagdating sa mga pinagdaraanan, ayaw na. Subalit kung lumaban at napagtagumpayan, baka higit sa kanyang inaasahan, kanyang nakamtan. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, katulad sa mga haing ito, inuna ang lasog-lasog, sinunod ang maganda-ganda. Ganyan din sa buhay nyo. Kung naunay hirap, manalig kayong kasunod ay sarap. Subalit, kung wala nga kayong inaalam, kundi pagpapasarap, hindi nyo maisip ang ganap, sapagkat wala kayong liwanag. Subalit ang taong nasa liwanag, kakamtin niya ang marapat, magaganap sa kanyang dapat, at masisiyahan siyang ganap. Katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Bakit yung humihingi kanina ay hindi binigyan? Yan din ang katotohanan. Kung minsan, humihingi man kayo, hindi kayo binibigyan, hindi ibig sabihin kayo'y nilagpasan at di nabibigyan. At hindi nyo namamalayan kung kailan hindi na kayo humihingi, tsaka binigay ng Ama, hinihingi nyo. O tao, kung bilang pagkatao lamang ang kaharap nyo, hindi mababaybay ito sa inyo. Saan niyang dakong isipan ito kukuhanin? At paano niya ito pinag-aralan? Kaya kung lahat lamang kayo'y magninilay at magbubulay, matatanto niyong lubusan ang saki kahulugan. Tao, mahal ko kayo. Bakit kabulaklak lang nanghihingi ako, hindi ako mabigyan? Yan ang tao, mapanumbat, maraming tanong. Sasabihin, kasimple-simple, hindi ako mapagbigyan yan. Anong magagawa? Kung minsan hindi man simple, talagang hindi binibigay. At kung minsan kasimple-simple, hindi nga maibigay, sapagkat hindi pa nga takda yan. Mga mahal, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanda ang tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Pero na kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Oh, meron pa sa inyo ang kulang. Nabigyan ba kayong lahat? O sino magrereklamo? Bakit hindi binigyan ako? Nilagpasan ako? Oh, ang hindi humihingi, pag gustong bigyan, dadagdagan. Ang humihingi, lalagpasan. Pag nagdamdam, masasaktan. Buhay ba ang Ama? Yan ang tao. Kung minsan sa kanyang kahilingan, pag nabigo, magdaramdam na. Aayaw na. Tutugot na. Naku, hindi pantay-pantay. Subalit ang di niya alam, siya'y sinusubukan lang. Nang dahil di siya tapat at makatotohanan, nasubukan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung ang tao'y nanunubok, ang Ama'y mapanubok. Totoo po yan. Tandaan niyo, totoo yan. Oh. Huwag ka na. Oh. Yung kayo, sa'yo. Kinin mo na. Nakamtan mo na. Kinin mo na. Kumusta ka na? Nakakarating din sa Tacloban, no? Niniwala ka ba doon? Nakakarating si Apo Kutsi sa Tacloban. Baka iwanan mo pagdating mo sa Tacloban. Maghintay ka lamang. Cecilia, pasok mo yan, di yan pamimigay. Bakit yung pinamigay kagabi may tangkay? Bakit ngayon inalis na sa tangkay? Aba, hindi nyo baga alam ang ibig kong ituran. Kung kayo'y may pinagdaan ng tinik sa buhay, akin ang inaalis kung tatanggapin nyo ang marapat. At kung kayo'y nagpapakatotoong ganap, ito'y inyong matatanggap.
Tandaan ninyo, mga mahal, sa dakong ito, walang gagawin si Constancia sa inyo, kundi pag-aatas ko na tinatala sa kanya, binabahagi kong totoo. Kung magtatanto, kayo'y magninilay, maabot, matataro. Ninyo ang lahat na sa aking pagtupad, upang kamtin ninyo ang marapat sa papaanong paraan. Paano kayo naririto? Ano bagang naganap para sa sarili nyo? At ang aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay, walang pasubali, handog kong mainam para sa lahat, hindi sa iilan. Nang bawat maabutan, bawat nakakamtan, kung makikipagtotoo lamang, mararamdaman niya lang na di niya namamalayan, kumikilos na pala sa kanyang buhay. At ang aking mga mahal, magnilay kayo at magbulay. Ano ang layon ko? Tuwiran sa inyo, maging marapat kayong lahat. Sa Ama ay makatanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Labis. Ang sarap. Wow, sarap naman yan. Sarap. Masarap po ba? Malagkit? Malapot? May palabok? Yan po ang bahaging buhay ng Ama. Malagkit ang pagmamahal niya, tunay na matamis at malinamnam, at sinangkapan niya ng walang kapantay na kapangyarihan. Kaya kung madaraman niyo lamang po, naku, oh, naku, naku, naku. Ilang taong ka na? 78. Tatanungin lang kita, ilang taon ba ang gusto mong mabuhay ka pa rito sa lupa? Isang taon na lang, matutupad. Buhay bang Ama? Huwag mo nang babawiin. Diyos ko, tama ko, kung alam lang nila. Buhay po bang Diyos? Kala ko sasabihin mo 90. Sabi mo isang taon. Gusto mo nang mamatay. Ha? Kailan ka nag-78? Darating pang February. Isang taon. Baka maisipin mo yun, ha? Baka kinamatay mo yung pag-iisip, hindi yung... Hindi, ay, wag mong isipin yon. Hintayin mo yung takda. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama.
Ay, sige nga. Buhay ba ang Diyos? Caps, pengingan 3 sa inyo. O isa na lang, nandito na sa lubang yung 2. Aba, meron palang 3. Sige. Mamigay na kayo. Nasaan pa eh? Caps, pengi pa ngang 3 uli. 3 pa nga po. Wag na. Bukas na ba yun? O, Caps. Cecilia, mali ang pag-areglo. Yan po hindi kinukwintas. Ginagamit po yan, ano? Ba't ba eka nakakwintas ka ng rosaryo para lumayo masamang spirito, eka? Alam niyo po, kahit wala kayong ikwintas, lalayo yung masamang hindi dapat manasa inyo kung ang Diyos ay nasa inyo, ano? Pamigay mo. Hindi po namili kung sino lang gusto bigyan. Ano po? Pero kung kumpleto ang pag-asa at ligaya nyo, walang selos, selos kayo. Buhay ba ang Ama? At dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay wagas at tapat kanino man,
May sakit po ba kayo? May sakit ka ba? Wala ka sakit? Maganda yan. Tama yan. Wala kang sakit. Talagang wala, no? Mabuti ka pa, walang sakit. Sila may sakit. Pagarian ka. Taas mo nga yung kamay mo. Taas mo nga. Sige nga, tayo ka nga. Tayo ka nga. Sige nga. Hakbang ka nga, hakbang. Sige. 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 Gusto mo na ba lumakad? O, lumakad ka. Sige. Sige, lakad. Sige. 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 Doon. Sige, lakad. Tibayan mo ang loob mo para bumilis ka. Sige, lakad ka. Mga minamahal ko, ang tao ay tao, ang tao ay may buto, may ugat, may lamad, may balat, may laman, may taba. Kapag isa man sa ganitong bahagi ng katawan mo, isa sa bahagi ng katawan mo ay may diferensya, may pinsalang gagawin sa'yo. Tama ba? Subalit alam naman ng lahat, alam ninyong lahat, na ang bawat bahagi ng katawan nyo'y Ama ang nagbalangkas. Ba't kayo natatakot? Ba't di nyo isipin? Siyang sa inyo'y gamot. Buhay bang Ama? Yeah, lakad. Kumusta? Lalakad ka pa ba? Gusto mo pa? Sige, matibay kang manindigan. Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, paghariin kayo. Ang bawat araw ay kapakinabangan. Oh, kumusta? Kung papaano inabutan mo ang anibersaryo. Liwanag mo nga, paliwanag mo. Panaligan mo na may magagawang mabuti ang Ama sa'yo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. You know it. So do it.
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Kagalakay sumibol sa inyong kalooban. Mabuhay ang wagas niyong pagmamahal. Magliwanag ang inyong kaisipan. Matigib kayo ng liwanag na walang kamatayan. Magtibay kayo sa pagtitiwala ninyo. Sa pananalig ay mabuhay na ganap. Sa amang dakilang walang kapantay, umasa kayong lahat. At kung papaano ang sa inyo'y gagawing katapatan at katotohanang taglay, siya rin ang sa inyo'y magbibigay galak. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta? Ilang taong ka na? 44. Anong pangalan mo? Myla. Rowena. Purihin ang Ama. Taas mo nga ang kamay mo. Hirap pa, no? Naway pagbigyan tayo, ano? O sige, balik ka na. Kumusta? Lumuwag ba pakiramdam mo? Mamahal, sumainyo ang kapayapaan, tayo na, mag-uwian na. Para naman matulog tayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa inyo pong lahat, masaya po bang puso nyo? Maligaya po bang nararamdaman ito? Kung maligaya po kayo at masaya, sigaw nyo nga po, buhay ang Ama! Buhay! Kulang pa! Kulang pa! Yan, sabihin nyo nga po, Amen! Amen! O, tayo na po, maghiwa. Walay na tayo.